Matuling lumipas ang isang buwan. Everything went back to normal. Normal meaning before Hilton enters my life for the second time. Hindi na ako bumalik sa Recaforte Liquor. Wala na din akong pakialam. Hindi na din akong nagtangkang bumalik sa La Trinidad. May bago na akong trabaho. Tinulungan ako ni Stevan na makapasok sa isang school supply company. Now, I am just doing just fine. Fine nga ba? Singit ng kontrabida kong isipan. Hay, ewan. Nagpapasalamat na lang talaga ako kay Collins. He was kind enough to pay for my ticket without asking any question kung anong nangyari sa akin sa Korea. I tried to repay him, pero tumanggi siyang tanggapin ang bayad ko. Hindi din naman siya na humingi ng kapalit. Sobrang dami niya sigurong pera kaya wala na siyang pakialam doon. Siyempre, walang nakakaalam kung ano ba talagang nangyari. Pagbalik ko ay pinutakti ako ng mga tanong ni Pina. Sumakit ang ulo ko kakapalusot. Hiningaan niya pa ako ng pasalubong. Diyos ko, kung alam niya lang talaga. Anong ipapasalubong ko sa kanya? Pusong basag? O anak, mag-iingat ka, okay? Huwag maglilikot. Makinig sa sasabihin ni teacher. Huwag hihiwalay sa mga kaklase. Bilin ko kay Lavina. Ngayon kasi ang field trip nila sa isang Science and Technology Museum. Yes, ma'am. Sumaludo pa siya sa akin. Pinasadahan ko ng tingin ang anak kong excited na. She really looks good on her uniform. Mukha din siyang RK. Kaya naman napangiti ako. O siya, nasa na ang kiss ko nang makaalis na kayo? She leaned forward and gave me a peck on my cheek. Bye-bye, ma. I love you. Nakangiti niyang sabi. I love you too, anak. Sagot ko naman. Binalingan ko naman si Stevan na maghahatid kay Lavina sa Morris. O Stevan, please pakiingatan itong anak ko. Sabi ko sa kanya. Noted, madam. Nakangisi niyang sabi. Ako? Wala ba akong kiss? Hirit naman niya. Gago, sapak gusto mo? Pasimple kong sagot at baka marinig ng anak ko. He just laughed out loud. Masaya kong tinanaw hanggang sa mawala na ang sasakyan ni Stevan. Ako dapat ang maghahatid kay Lavina. But I am too coward. Oo na, natatakot ako na magkita kami ni Hilton after what happened in Korea. Gusto ko na lang mamuhay ng matiwasay. Matiwasay kahit hindi naman masaya. May side comment na naman ang mahadera kong isip. Masaya naman ako. My daughter makes me happy. Depends ako na parang may kaargumento ka talaga ako. Pero kulang. Sagot ng sarili ko rin. Tinigilan ko na lang ang pag-iisip dahil baka mabaliw lang ako. Girl! Ang matinis na boses ni Pina ang nagpabalik ng diwa kong naglalakbay sa Korea. Oh, hindi kayata nagpasabing darating ka? Tanong ko habang pinapapasok siya sa apartment. Ay, dapat ba may pa-heads up? Umupo siya sa munti naming sofa. Well, dinalaw kita because I am so bored. Sabi niya sa akin. Ang sabihin mo, hindi ka maperme sa isang lugar ng matagal. Pangbubuska ko sa kanya. Sinamaan niya naman ako ng tingin. Anyways, highway, nasan si inaanak? Nagpalingalinga pa siya para hanapin sa akin ang aking anak na si Lavina. May field trip sa museum, sagot ko. Ganun ba? Sayang, later ko na lang ibibigay itong mga pasalubong ko sa kanya. Saan ka na naman galing? Tanong ko sa kanya. Sa Cebu, girl, sabi niya habang ngumunguya ng pizzang dala niya at napailing na lang ako. Masaya niyang ikinuwento sa akin ang naging trip niya sa Cebu habang kumakain ng pizza. Hindi talaga siya nauubusan ng chika. Madalas naman niyang naiikwento ang mga lalaking nakikilala niya. Hindi ko tuloy napigilang magtanong. Pina, how about Collins? Hindi ko na naituloy ang sasabihin dahil nakasimangot na siya. Naha-high blood talaga ako sa taong yan. Sabi niya. So, kailan mo balak tapusin yung fun run nyo? Depende. Kapag siguro naubos ko na ang pera kong pambili ng tickets. Tumatawa niyang sagot.
At saka, hayaan mo na nga yun. Suway niya at tumayo na. Mabuti pa gumala na lang tayo. Girl bonding. Wala na akong nagawa ng kalad ka rin ako ni Pina papuntang mall. Sa salon kami dumiretso. Sasamahan ko lang dapat siya. Wala naman kasi akong balak ipaayos sa akin dahil okay pa naman ang buhok ko. Hindi na ako nakapalag nang pagtulungan ako ng mga baklang nasa parlor. Sira ulo kasi tong si Pina. Hindi pa nakontento si Pina sa pagpapakulay ng buhok ko. Lahat ata ng services na offer ng salon ay inavail na namin. Pati kilay ko ay hindi pinalagpas. Sobrang sakit palang magpa-threading. Ilang oras na kami dito at ilang magazine na nga ang mga nabuklat ko. Huling ginawa ang pedicure at nagpaputs pa kasi. Bahala nga si Pina, siya naman ang magbabayad. Dahil kung ako lang, ay para kay Lavina lang ang lahat ng pera ko. Daig ko pa ang kung saan rarampa. Ikaw ba naman ang itreat from head to toe? Malapit nang dumilim nang matapos kami. Itinext ko na lang si Tatra na sa kanya muna si Lavina kapag dumating na ito. Ang sabi kasi ay ihahatid ng school bus ang mga bata, door to door pagkatapos ng field trip. Umuwi na kami sa bahay. I expect na nasa bahay na si Lavina pagdating namin. Kinatok ko ang katabi naming apartment. Ito ang unit ni Tatra. "O ate, nandito ka na pala." Pinagbuksan niya ako. "Tra, si Lavina." Tanong ko. "Wala pa nga ate eh." "Hindi mo ba natanggap ang text ko?" Ginapangan agad ako ng kaba. "Girl, what's wrong?" Tanong ni Pina sa akin. "Wala pa kasi ang anak ko, si Lavina." Hinanap ko agad ang number ko sa Morris. I kept on facing Park and Port habang hinihintay sa sumagot ang kabilang linya. "Girl, pumirmi ka nga. Nahihilo na ako sa'yo," sabi ni Pina sa akin. Nasa sala kasi kaming tatlo. Naghihintay. Every second ay lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Something is wrong, nararamdaman ko. Ayoko namang magpatalo sa kaba. "Girl, alam mo, pumunta na kaya ako sa Morris?" I keep on fidgeting my fingers. "Maghintay na muna tayo, girl. Baka magkasalisihan na kayo. Baka na traffic lang." Pinapakalma naman ako ni Tatra at Pina, but I cannot until I see my daughter. I thank all the heavens when they pick up my call. "Ma'am, good evening. This is Brianna Roa. My daughter is Lavina. Kasama po siya sa nag-field trip. May I ask kung bakit hindi pa po nakakauwi ang anak ko?" "Ma'am, we are very sorry. We are currently having a situation as of the moment. Rest assured that we are doing our best to secure the children. As soon as we get an update, I'll get back to you, ma'am." Magalang nitong sabi. Ano po bang nangyayari? Isa po sa mga bus ang hindi pa naihatid ang mga sakay nito. We are trying to locate its location as of now. Hindi po namin makontak ang driver at in-charge faculty. Please stay in the safety of your homes na lang muna, ma'am. Nanlamig ang buo kong katawan. Anong sabi? Magkasabay na tanong nila Tatra at Pina. Hinahanap pa daw ang isang bus. Si Lavina. Baka kung ano nang nangyari doon. Baka kasama siya doon sa bus na yun. Naiiyak na sabi ko. Girl, huwag ka munang mag-breakdown. Magdasal na lang tayo. For sure naman na hindi papabayaan ng Morris ang mga bata. Sabi ni Pina. Oo nga ate, baka kaunting aberya lang. Sigunda ni Tatra. Panay ang sambit ko ng panalangin. Every passing minute is killing me. Pakiramdam ko ay ang tagal-tagal ko nang naghihintay at wala pa rin akong balita mula sa Morris. Gabi na pero wala pa rin dumadating na school bus. Unknown number appeared on my screen. Mabilis kong dinampot ang cellphone kong nasa lamesa para sagutin ang tawag. It might be from the school o kung sino ba. Hello? Ikaw ba ang magulang ni Lavina Roa? Boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Oo, ako ang mama niya. Nakaabang sa likod ko sina Tatra at Pina. Pawang nag-aalala din. Binibigyan ka namin ng bet ni 4 oras. 5 milyon kapalit ng buhay ng anak mo. Napaluha na ako at halos mabuwal sa kinatatayuan ko. Para akong tinakasan ng lakas.
Anong ginawa niya sa anak ko? Naghahalo-halo na ang nararamdaman kong takot at galit. Wala kaming gagawin kung ibibigay mo ang hinihingi namin. Sabi nito. Tinakpan ko ang bibig ko para pigilan ang paghikbi. Parang awa niyo na, huwag niyo siyang sasaktan. Kahit na nakikiusap ako ay nagpupuyos ang damdamin ko sa galit. Paano nila naaatim na saktan ng isang bata? Huwag na huwag kang magtatangkang magsumbong sa otoridad. Kung hindi, pugot na ulo na ang makakauwi sa inyo. Hindi ako magsusumbong. Ibibigay ko ang hinihingi niyo para iparinig niyo muna sa akin ang anak ko. Sabi ko. Sandali, at sandali namang nanahimik ang nasa kabilang linya. Mama? Pumailan lang ang umiiyak na boses ni Lavina. Lavina anak, naririnig mo ba si Mama? Pati ako ay umiiyak na din at humahagulhol. Para akong isang nauupos na kandila. Gusto ko na pong umuwi. Naputol ang sasabihin ni Lavina at nakipag-usap muli ang lalaki sa akin. Siguro naman ay sapat na yon. Kapag hindi mo na ibigay ang pera sa tamang oras, pasensyahan na lang tayo. Huwag niyong sasaktan ang anak ko. The line went dead. Hello? Hello? Nag-iyakan na kaming tatlo. Sana ay huwag nilang saktan si Lavina. Ikakamatay ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Walang habas sa pagtulo ang mga luha ko. Naninikip ang dibdib ko sa isiping maaaring mawala sa akin si Lavina. Sana ko kukuha ng 5 milyon. Napasalampak na ako sa sahig habang sapo ang ulo ko. Hindi ko alam kung anong dapat isipin. Ang kaligtasan ba ng anak ko o saan ako kukuha ng ganoong kalaking halaga? Sasaktan nila ang anak ko kapag hindi ko naibigay ang ransom. Pumunta na kaya tayo sa pulis? Suwestyon ni Tatra. Umiling ako. Kung sa Morris, siguro naman ay may magagawa sila. Pananagutan nila ang safety ng mga bata. Dagdag ni Pina. Hindi pwede. I can't risk it. Buhay ni Lavina ang nakataya. Sa gulo ng isip ko ay hindi ako makapag-isip ng maayos. Nangingibabaw sa akin ang takot at pangamba sa kaligtasan ng anak ko. Girl, tawag sa akin ni Pina. He can help you. Bakas ang kaseryosohan sa boses niya. Gone is the playful Pina. Napaangat ako ng tingin sa kanya. There's this look in her eyes that is too familiar that I get what she's about to say. Ang papa ni Lavina. Oh God, parang umurong ang luha ko. Hindi na halos ako humihinga dahil sa samot-saring negatibong emosyon sa loob ko. Nanginginig ang kalooban ko. Wala na akong panahon para magdalawang isip pa. Natatakot akong harapin siya pero mas nangingibabaw sa akin ang takot sa posibleng mangyari sa anak ko kapag nagpakaduwag na naman ako. Gaya nga ng sabi ni Pina, I have to face him. I have to be brave para sa anak ko. I know it's not that easy pero kailangan kong malampasan yun. Inassure naman nila ako na nandito sila para sa akin. Ate, I'll come with you. Sasamahan ka namin, girl. Nagpresenta sina Tatra at Pina na samahan ako, pero tumanggi ako. Salamat sa inyo, but I have to do this on my own. Hintayin nyo na lamang ako. Babalik ako as soon as possible. Sabi ko, mas mabuti nang may nag-aabang ng update mula sa Morris habang gumagawa ako ng paraan. Milyones ang hinihingi ng mga kidnapper. Ang akala siguro ng mga ito ay mayaman kami because my daughter is studying in one of the most expensive schools sa bansa. Kahit ibenta ko pa lahat ng organs ko, hindi yata ako makakakuha ng ganyang kalaking halaga. Isa pa ay napakaliit lang ng panahon na ibinigay nila na palugit. Dito na lang po, sabi ko sa driver ng taxi at nag-abot ng pamasahe. Bumaba ako ng ilang block bago ako sadya kong bahay. I feel tense and anxious. I have no idea how things will turn after this. I just need to have that ransom money to save my daughter. Para makabalik na ang anak ko. Nandito na ako. I am standing in front of a big mansion sa loob ng isa sa pinaka-eksklusibong subdivision dito sa Pilipinas. Ipinilig ko ang aking ulo. Ang daming tumatakbo sa isip ko.
Ni hindi ko nga alam kung paano nakarating dito o nandito ba ang sadya ko. Kahit naninigas ang mga paa ko ay pinilit kong humakbang. Sa bawat hakbang ay nananalangin ako na bigyan sana ako ng lakas na loob na harapan ng isa sa nakaraang ayoko na sanang balikan. Never did I think of this moment kung saan kailangan ko muling buksan ang isa sa madilim na bahagi ng buhay ko. Matagal ko nang binuo ng alaalang iyon, making myself believe that it was just a bad dream. Although I never succeeded, it's impossible. I just learned to live with it and accept that it happened. If it did not happen, I won't have Labina. Nakabukas ang gate ng bahay. Nagtago ako sa mga halaman at hinintay na magsialisa ng iilang mga sasakyan. Parang nagmamadali ang mga sakay nito. Nang makakita ng pagkakataon, ay mabilis akong pumuslit at pumasok. Bukas ang front door. Abot-abot ang tahip ng dibdib ko. Bahala na. Tumakbo ako papasok sa front door ng mansyon. Sabay-sabay na naglisilingunan ang mga taong naroon. Natigil sa kung anuman ang pinagdidiskusyonan. Napaawang ang labi ko. I did not expect to see the whole family, pero wala ang taong sadya ko. Brianna? There is a deep frown in their faces. What are you doing here? Tanong nila sa akin. I swallowed the lump in my throat. Nandito po ba si Hilton? Naiiyak kong tanong. Oo, iha, but parang awa niyo na po. I have to talk to him. Sabi ko na nagsusumamo sa kanila. I know, nagulat sila sa biglaan kong pagsulpot when I have nothing to do with them anymore. I am sorry, Brianna. I think this isn't the good time. You see, we have a situation right now. Malumanay na sabi ni Tita Felicia, but I have a situation too. Nagmamakaawa po ako. This can't wait, I said in full of desperation. Iha, please understand. He is in the library. Charles Darwin spoke. There is a scrutinizing look on his face. They called me, but I never looked back. Instead, I ran to the grand staircase. Mabilis kong tinungo ang library, thinking I still know where it is correctly. Tinulak ko pabukas ang pinto, and I saw 3 men inside. Mabilis na hinanap ng mga mata ko si Hilton. My heart beats erratically like the first time I saw him after 6 long years. This sounds crazy because as of the moment, my issue of the heart is not my priority. I cannot entertain the thought that I missed him. He is facing back and forth, holding his phone, talking to someone. From where I stand, I can see how his facial muscle move in frustration. The 2 other men were caught off guard, kaya hindi na nila ako napigilan. Hilton, I cried. My heart is beating too loud that I can almost hear it. He stiffened for a split moment, then turned his back abruptly. His forehead is in deep frown habang nagtatagis ang bagang niya. Our gaze met. There were too many emotion in his eyes. What are you doing here? Asik niya at napalunok ako. I really need your help, please. I sobbed. Hindi na ako nag-abalang itago pa ang panghihina ko. I can't help you. Derechahan niyang sagot. Umiling siya. Nagmamakaawa ako. My voice is quivering. Alam mo, Brianna, wala na akong panahon para sa'yo. My child is in danger. Parang may punyal na tumarak sa puso ko because of what he said. Subalit, I am not quite sure if it was because of her first sentence or the second one. I can't believe my heart can bleed more. Akala ko kasi ay nasaid na. Nanganganib din ang anak ko. Kinidnap si Lavina. I really need your help. Sandali siyang natigilan. His eyes are even darker now. Wala na akong malalapitan. Please save your daughter. My voice broke. Bumahana ang mga luha ko. Yumuyugyog ang balikat dahil sa paghikbi. My hands are clasped, begging the father of my child to save her too.
His jaw slacked. Halos mag-isang linya ang kanyang kilay. He shook his head in disbelief. Anong sabi mo? Si Lavina, anak mo siya, I said in a small voice. My heart breaks even more dahil alam kong hindi siya naniniwala. And there is nothing I can do but pray hard that he will keep to help kahit na hindi siya naniniwala sa akin. He laughed without humor at napamaang siya. Look, Brianna, I can see that you're desperate to save your daughter, but you don't have to make up stories. Matalim ang tingin niya sa akin habang nagtatagis ang kanyang panga. Please, maniwala ka. I begged like I've never begged before. Magpapaliwanag ako. Apil ako na nagsusumamo. Parang may bumikig sa lalamunan ko. I am not making this up. Para mo ng awa. Hilton, pwede ba? Don't push it, he exclaimed. Walan dyan naman, Clark. Pwede bang palabasin nyo na lang to? We both know that I never touched you, he said, emphasizing every word that he said. Anger is very evident in his voice. I wasn't able to speak. Sapu-sapu ko lang ang bibig ko, trying to stop myself from wailing. I feel so hopeless, but I don't have the right. Shivering, I bent my knees and bowed my head. Brianna, he hissed. Wala akong kakayahang makalikom ng 5 milyon. Parang awa mo na, Hilton. Pangako, babayaran kita. Hindi ko alam kung paano, but I will. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ang sinabi ko sa kabila ng aking mga hikbi. Nagmura siya na parang walang bukas. I heard running steps from coming. Kuya, nahanap na ang lokasyon ng mga bata, said a man's voice. Napaangat ako ng tingin. Hope ignite inside me. Dahil sa balitang narinig, I saw Charles Darwin standing in the doorway. Let's go, Hilton said and grabbed the gun on the desk. Sasama ako, sabi ko. You stay here, woman. Pero, I saw the look in his eyes that says no. Save her. Wala na akong nagawa, I said under my breath. Guard her. Huwag niyo siyang hayaang makaalis. Lock her up if needed, Hilton said in a stern, authoritative voice. Sabi niya sa isa sa mga lalaki doon. He turned his head to me and gave me a deadly stare bago lumabas ng silid. I noticed Charles Darwin shook his head in disappointment before he followed his older brother. Nanghihina akong napaupo sa sahig. Sapu-sapu ang aking luhaang muka. I lost it. I was motionless for a moment while I cried my heart out. Nang mahimasmasan ay dahan-dahan akong tumayo. My knees feel so weak. Akmang lalabas na ako nang pigilan ako ng isa pang lalaki. I have to go, sabi ko sa malat na boses. Hindi po pwede, ma'am. Narinig niyo naman po siguro ang sinabi ni sir. Umiling na lamang ako. Kailangan ako ng anak ko. May diin kong sabi. Ma'am, muli ay ako'y humakbang para makaalis na. Nang nasa hamba ako ng pinto, I stopped when I suddenly felt dizzy. I lost my balance. Hindi ko maramdaman ang mga tuhod ko. Before I fall down, everything went black. She suffered from emotional stress and exhaustion. She just needs some rest. Thank you, Doc, said a man's baritone voice. Mama, a small voice is crying. Mga ilang saglit ko ding narinig ang mga boses na iyon at naalimpungatan ako. I can hear voices and footsteps fading in and fading out. I also feel that someone's watching me. I feel disoriented, so I let myself adjust first. After some time, my senses finally activated. My recollection of what happened previously came crashing down to me like a river. Lavina! Napabalikwas ako ng bangon. Ang umiiyak na Lavina ang bumungad sa akin. Her eyes are swollen and red. Her nose wrinkled. Oh God! Niyakap ko siya ng mahigpit. I thank the heavens for saving my treasure. Hindi ko lubos maisip kung anong mangyayari sa akin kung nawala ko ang anak ko.
I am sorry, anak. I keep on saying habang mahigpit siyang yakap sa mga bisig ko. I can't believe I have my daughter with me right now. Hinaplos ko ang namumula niyang mukha just to make sure na hindi ako nag-iilusyon. Thank God she's safe or else I'm gonna lose my mind. Sinaktan ka ba nila? I first her. Umiling while she sniffs and sob. Parang nabunot lahat ang tinik sa katawan ko. Naalis ang malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. I can see how my daughter suffered. She might be traumatized. I tried not to break down, pero nagmamalabis talaga ang luha ko. But I know it is tears of joy. Nakatulugan ni Lavina ang pag-iyak. Nahimasmasa na din ako. We have to leave. Iyon agad ang pumasok sa isip ko. But before I can even stand up, the door widely opened. Iniluwa noon si Hilton. I stiffened. Parang nagka-short circuit sa utak ko. At hindi malaman ang gagawin. Nang tuluyan siyang makapasok ay nahigit ko ang aking hininga sa klase ng kanyang tingin. It was void of any emotion. Ginapangan agad ako ng kaba. Thank you for bringing my daughter back. I managed to stay. Hindi ko matagalan ang titig niya, kaya ako na ang nag-iwas. Dumapo ang tingin niya kay Lavina na mahimbing ang pagtulog. Tumikhim ako para mawala ang pamamalat sa boses ko. I owe you my daughter's life. Hilton, just tell me if there's a way I can repay you. I said, full of sincerity. But I am not really sure about the idea of repaying him. I have nothing. Siguro ay mamamatay akong baon sa utang na loob sa kanya. Let's talk. Sabi niya. He did not even give a damn with gratitude speech. Tungkol saan? Kumalabog ang puso ko. About what you said earlier. He said like implying that I have to clarify myself. Kahit na kinakabahan ay I tried to smile. Pero baka naging ngiwi din iyon. I am sorry. You're right. I was so desperate. Now, I feel ashamed sa mga pinagsasabi ko. Pasensya na talaga. In my head, I keep on asking forgiveness for taking back what I said. Bumalik na naman kasi ang kaduwagan ko. I know that I should be telling the truth. I owe him that for saving my daughter. His lips become a thin line habang nagtatagis ang bagang niya. Please forgive me for what I did, Hilton. Malaking abala na ang dinulot ko sa'yo. I think we better go now. Naglulumikot ang paningin ko. Pinagpapawisan ako ng malamig. It feels like I was almost caught committing a crime. You are not leaving this house again. His cold baritone voice echoed in the four corners of the room. Ano? Napatanga lang ako. Confused of what should I do, ay nagpapanik na din ako. I clearly heard what you said. The kid is mine. You even insisted. So what now, Brianna? He started walking to my direction, kaya as a reflex ay napasiksik ako sa gilid ng kama. Goodness, what am I gonna do now? My mind is racing. Kaya nga, I am deeply sorry for saying those things. I am regretting it now. I was so foolish. Napalunok ako dahil sa klase ng tingin na ipinupukol niya sa akin. If looks could kill, I'll be dead on the spot. You're one of a cunning woman, Brianna. Halos hindi na bumubuka ang bibig niya. That sent me chills down to my spine. Nagyuko ako ng tingin. Baka mabasa niya ang mga mata ko sa kaba. I am really sorry, Hilton. I said almost pleading na tapusin ang usapan. Panginoon, forgive me please for doing this even after keeping my daughter safe and sound. I want a DNA test. Diretsahan niyang saad. Bakit pa? My lips slowly parted. I asked it nervously. My palm is sweating. I keep on fidgeting my fingers. You don't want to? Nakataas ang kilay niya. His bows furrowed. I am lost for words. Ilang beses akong napalunok. Nasa lalamunan ko na yata ang puso ko. Ano kasi,
Aksaya lang sa panahon at pera. Stupid Brianna. Believe me, I have all the time in the world and you know too well that money is not the issue. May panghamon sa boses niya. Para namang kinalampag ang kaluluwa ko. Naku, baka hinahanap ka na ng anak mo. Tama, you should be beside him. Si Caroline, baka hinahanap ka na niya. We really have to go. Obviously, this is nervousness talking. I am asking a simple thing, Brianna. Ipapa-DNA test ko ang bata. Then, you are free to go. He put on his roselet and his expression. Tuluyan ng nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi naman na kailangan. I already admitted that I lied, diba? Still, I want a DNA test. I was about to say another excuse when the door opened. Pumasok si Charles Darwin na may hawak na puting envelope. No need, sabi ni Charles Darwin at itinaas ang dalang envelope. He sports with too much pride and confidence. May ngisi sa labi. Hilton seems to be confused sa sinabi ng kapatid niya. But he did not say anything about that. Tumiim ang kanyang titig. I already did a DNA test and I just got the result right here in my hand. He waved the paper. Pinangalibutan ako. Nanlalaki ang mga mata ko. Why would you do that? Well, sabihin na lang natin that thing called tadhana. Ate Brianna? He wiggled his brows. Same old playful Charles Darwin. Naguguruhan pa rin ako. It's not like he has met Lavina before. Wait, napaisip ako. Pero wala talaga akong maisip na pagkakataon na nagtagpo kami nito. It still does not make sense. Maybe Charles Darwin is just messing with my head. Napatingin ako sa sobre na hawak na pala ni Hilton. May nakalagay itong logo ng isang kilalang laboratory. If Charles Darwin is just messing around, ang effort naman niya. And hindi ko na lalo alam kung paano itatago pa ang aking kaba. Hilton was about to open the envelope when I stood up and stopped him. Sandali. He looked at me with his dead look. Pwede bang ako munang tumingin? I said, trying my luck even if I look insane, downright stupid. And why is that? Masama ang tingin sa akin ni Hilton. Parang naumid tuloy ang dila ko. I opened my mouth to say something, but nothing came out, kaya itinikom ko na lang. Hindi na ako pinansin ni Hilton at binalingan na ang envelope. He opened it. Parang nag-slow motion ang paligid, especially how he opened it, and bring out a piece of paper. And with that, I was rooted on my feet, hopeless. He keenly scanned the document hanggang sa tumigil ito sa isang bahagi na para bang inuulit basahin ang kung anumang nakasulat. Kumunot ang noo niya at saka nagmura. I held my breath for a moment. I wished the prower would open and swallow me. It can't be. So, it all began with this girl named Tatra, paniwala ni Charles Darwin na kapatid ko, sa kwento niya. I got curious about her so I followed her. Apparently, magkapit-bahay sila ni Ate Brianna. Then there's Steven Teneso, who I thought was Tatra's boyfriend. I am listening attentively as my brothers speak, but I still don't get the idea. Charles, will you just cut the crap? Chill, brother mine. Eto na nga. Hindi pala boyfriend ni Tatra itong Esteban. Suddenly, I remembered that you mentioned that Ate Brianna is married. Naisip ko na baka si Esteban ang asawa ni Ate Brianna since he also lives in that compound. Isinawalang bahala ko na after that. But my curiosity was triggered again nang mamit ko ang anak ni Ate Brianna, si Lavina. That got my attention. My brows furrowed as I wait for Charles to continue. Nakausap ko si Lavina. I learned that Stevan is just the grandson of their landlady. Kaya ito nasa compound. The interesting part, she also mentioned that she doesn't have a father. Nagtaka na ako dun. How come Lavina doesn't have a father when you clearly mentioned Ate Brianna got married in her first month in Malaysia? And guess what? Ate Brianna was never married, dude.
Para akong kakapusin ang hininga dahil sa mga pinagsasabi niya.